Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nawalan ako ng malay sa ospital nang magsimula ang aking NDE. Akala ko ay nagising na ako mula sa aking kawalan ng malay, ngunit ang aking katawan ay nanatiling nakahandusay sa higa ng ospital habang ako ay nakaupo. Nagpasya akong lumayo sa aking katawan at habang naglalakad ako palayo sa kama ng ospital, nakaranas ako ng kakaibang sensasyon na parang dinadaanan ko ang mainit na pader ng gel. Naaalala kong lumingon ako sa likod upang makita ang aking katawan sa kama, ngunit nanatili akong walang pakialam. Pagkatapos ay tila ako ay naglakbay pabalik sa nakaraan habang ang silid ay biglang nagkaroon ng napakasimple at dating hitsura at habang ang mga kasangkapan sa silid ay nagbago sa mga nakapagpapaalaala sa estilo ng Art Deco noong 1940s. Noon ko napansin ang isang lalaki na mukhang nasa 60 taong gulang, nakasuot ng hospital gown, na nakatayo sa harapan ko. Pagkatapos ay biglang nagdilim ang mundo, at natagpuan ko ang aking sarili na nalubog sa lubos na kadiliman. Ako ay nasa isang kalawakan o walang laman ng hindi matukoy na kalawakan, ngunit ang kadilimang iyon ay tila nakakulong at mapang-api sa akin. Nag-iisa sa dilim, sumagi sa isip ko ang alaala ng pagkabata na tinukso sa bakuran ng paaralan dahil sa hindi pagpapabinyag. Nag-isip ako tungkol sa mga limitasyon ng awa ng Diyos at kung patatawarin niya ako sa hindi ko pagpapabinyag nang biglang lumitaw ang isang pinto sa kadiliman. Medyo malayo ang pinto sa kinatatayuan ko, pero nang maisipan kong tumungo doon ay biglang bumungad sa akin ang pinto. Habang hawak ko ang doorknob para buksan ito, naaalala ko kung gaano kahirap ang pakiramdam ko noong panahong pumasok ako sa harap ng pintuan ng nakilala kong pintuan sa harapan ng aking tahanan noong bata pa ako. Gayunpaman, hindi tulad ng aking tahanan noong bata pa ako, binuksan ko ang pintuan sa harap ng isang puting silid at ang pinakakakaibang silid dahil walang malinaw na naghihiwalay sa sahig mula sa mga dingding sa silid. Kahit na ang estranghero ay ang pinakamagandang kalawakan ng langit na pinagpala ng aking mga mata habang nakatingin ako sa kisame. Sa maliwanag na malalambot na ulap, ito ang pinakamagandang kalangitan na nakita ko, hindi katulad ng mga nakikita sa Earth. Gayunpaman ang langit na aking nakita habang tumitingin ako sa langit ay mas maliwanag at ang mga kulay ay mas kapansin-pansin at matingkad. Sa katunayan, ang napakalawak at makapigil hiningang napakarilag na langit na iyon ay ang pinakamagandang kalangitan na nakita ko. Kapansin-pansin, ang kisame ay may talam ng korona na pinalamutian ng paulit-ulit na pattern ng mga scroll at dahon. Habang namamangha ang aking mga mata sa ganda ng molding, nakita ko na ang kisame ay inalalayan ng isang napakalaking inukit na haligi. Noon ay nagpakita sa aking harapan ng isang anghel na may mukha ng tao, at sa sandaling iyon ng kanyang pagpapakita ay natanto ko na ako ay namatay at napunta sa langit. Ang anghel na naka-jeans at isang flannel shirt na nakadamit sa isang napaka-ordinaryo at makatao na paraan, ngunit ang kanyang blonde na buhok at ang kanyang masungit na kagwapuhan ay napakaakit sa akin, na nagpapaalala sa akin ng isang taong nakasama ko sa paaralan. Habang tinitingnan ko siya, tinanong ako ng anghel ng telepathically kung gusto kong manatili sa langit o kung gusto kong bumalik sa Earth. Ngunit naramdaman ko mula sa kalmado na nagmula siya na hindi niya inaasahan na gagawa ako ng mabilis na tugon. Naisip ko kung paanong hindi na mababawi ang aking kamatayan sa puso at kaluluwa ng aking ina, at iniisip ko rin kung mamimiss ko ba ang aking ina kung mananatili ako sa langit. Habang tinitimbang ko ang mga kalamangan at kahinaan, isang maliit, malatao na babaeng anghel na nakasuot ng dilaw na damit ang bumungad sa akin. Hindi mo kailangang mag-alala. Mamaya magbabago ang relasyon mo ng nanay mo, panatag sa akin ng anghel. Nagkaroon ako ng isang kontrobersyal na relasyon sa aking ina sa oras na iyon sa aking buhay, ngunit sa pagpapatahimik ng anghel at sa kanyang pagpapatahimik na presensya, iniwan ko ang lahat ng pag-aalala sa pagtatasa ng aking ina sa akin, at ang lahat ng pag-aalala sa lahat ng nangyayari sa mismong sandaling iyon. Sa estadong iyon ng lubos na pagtanggap, ako ay naging mas kalmado kaysa dati sa kabuuan ng aking buhay bilang tao. Habang tinitimbang ko kung mananatili ako sa kabilang buhay o babalik sa lupa, naramdaman ko ang pagiging dalawang tao ng sabay. Nandoon ang bata at wala pa sa gulang na sarili ko na pamilyar sa akin, at isang mas matanda at mas matalinong bersyon ng aking sarili bilang isang presensya na nagpapaligsahan para sa soberanya laban sa mas batang bersyon ng aking sarili. Sa katunayan,
ito ang mas lumang bersyon ng aking sarili kung kanino ang huling desisyon na manatili o bumalik, at habang ang isa sa mga anghel ay tumutol sa aking desisyon na bumalik sa Earth, ang aking mas matanda at mas matalinong sarili ay tumugon sa mga dahilan upang bumalik. Mayroon pa akong anak na lalaki na palakihin, iginiit ng aking nakatatandang sarili. Alam na ang pagpapalaki sa aking anak ay bahagi ng aking layunin sa buhay, kahit na ang layunin ng buhay ng isang mas matanda sa akin dahil ako ay 17 taong gulang lamang noong panahon ng aking NDE. Ang iyong buhay ay palaging magiging isang pakikibaka, iginiit ng lalaking anghel bilang tugon sa mga dahilan ng aking nakatatandang sarili upang bumalik, at nang siya ay nakipag-usap ng marami, nagtaka ako tungkol sa kanyang kahulugan at sa anong kahulugan ang aking hinaharap ay magiging isang pakikibaka. Alam ko, gayunpaman, nang ipaalam niya na ang pakikibaka na tinutukoy niya ay walang kinalaman sa karaniwang mga hamon sa kaligtasan kundi ang pakikibaka upang mapanatili ang emosyonal na buoyancy pagkatapos makaranas ng heartbreak. Ang ilang mga pagpipilian ay maaaring magdulot ng iyong kaluluwa, babala ng anghel. Habang pinag-iisipan ko ang kahulugan ng kanyang nakalilitong mga salita, sinimulan kong tingnan ng isang stream ng mga larawan ng aking sarili at ng iba pa na nakauniporme ng militar na nakikipaglaban sa isang labanan sa tila isang uri ng digmaan sa lungsod. Nakita ko ang mga larawan ng aking sarili at ng iba na tumatakbo sa isang ligtas na posisyon habang ang tunog ng putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa hangin. Pagkatapos ang stream ng mga imahe ay biglang natapos. Hindi na ako magpapakita pa sa iyo. Baka ang ibinunyag ko sa iyo ay may napakalaking epekto sa iyong kapalaran at sa iyong malayang kalooban, ang sabi ng babaeng anghel. Biglang lumitaw sa harap namin ng isang babae kung saan nagmula ang dakilang pagmamahal, habag, kahinahunan, at karunungan. Kahit sa kanyang pananahimik ay ramdam ko ang labis na pagmamahal, tamis, at pagmamalasakit na naramdaman niya para sa akin ang sinaunang nilalang na naramdaman kong kilala ko ng ilang taon at bago pa man nabuo ang mundo. Marami akong trabahong gagawin, ang sabi ng mas matanda sa akin, habang ang nakababata sa akin ay nag-iisip kung ano ang gawaing naghihintay sa akin. Bigla kong naramdaman ang aking sarili na bumagsak sa napakabilis na bilis bago pilit na muling nakipag-ugnay sa aking katawan. Muli akong nasa aking katawan, at habang ako ay nakahiga sa isang kama sa ospital, ang aking ama, na mukhang labis na nag-aalala at natatakot pa nga, ay pinigilan ng aking nanginginig na mga paa. "Welcome back," sabi ng attending nurse habang nakangiti. Magiging okay siya, tiniyak niya nang mapansin niya ang pag-aalala ko sa nag-aalalang ekspresyon ng tatay ko at sa mapatla nitong kutis. Mula noong NDE, mas nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking buhay at sa loob ng aking puso, at hindi ko na nararamdaman ang galit at sakit na naramdaman ko noon. Hindi ko ibinahagi ang aking NDE sa aking kasintahan, dahil sigurado ako na hindi niya ako maniniwala. Ang aking kasintahan ay pinaslang noong 1990, at naranasan ko ang pinakamalalim na dalamhati bilang resulta ng kanyang hindi napapanahong pagkamatay. Ang ilang mga pagpipilian ay maaaring magdulot ng iyong kaluluwa, naalala ko ang sinabi ng lalaking anghel, at ang kanyang mga salita ay umalingaw sa aking isipan sa panahong iyon ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa, sa aking madilim na gabi ng kaluluwa. Sa kalaunan ay nagkaroon ako ng mga anak, at ang aking unang anak ay lalaki, tulad ng sinabi ng mas lumang bersyon ng aking sarili na nakatadhana akong magkaroon. Tunay na bumuti ang aking relasyon sa aking ina, at nang ibigay ko sa kanya ang aking NDE, ipinaliwanag niya sa akin na ang trabaho na tinutukoy ng mas lumang bersyon ng aking sarili sa panahon ng NDE ay talagang tumutukoy sa espiritual na gawain. Kung tungkol sa mga eksena ng digmaan na ipinakita sa akin sa aking NDE, masasabi ko lamang na ang bahaging iyon ng kwento ay hindi pa nabubuo.